Kapag ang isang tao ay naging mas makapangyarihan kaysa sa sistema, sino ang susunod na gagalaw? Sa gitna ng marangyang bulwagan ng Senado ng Roman Republic, pumasok si Julius Caesar, diktador habang buhay. Minamahal ng masa, kinakatakutan ng elitista. Matapos ang tagumpay niya sa Gaul at Civil War laban kay Pompey, ginawa siyang dictator perpetuo, diktador habang buhay. Isang tao, isang kapangyarihan, isang banta sa elite, siya ay may kontrol sa hukbo, siya ang nagtalaga ng mga senador. Pinalawak niya ang Senado mula 600 to 900 members, karamihan loyal sa kanya. Ang tunay na kalaban ni Caesar ay hindi ang masa, kundi ang takot ng aristokrasya. Pinangunahan ni Brutus at Cassius ang sabuatan. Hindi dahil galit sila, kundi dahil natatakot silang mawala ang republika, o baka mawalan sila ng kapangyarihan. Sa loob mismo ng Senado, sa paanan ng rebuke ni Pompey, bumagsak si Caesar. Ikalabinlima ng Marso taong 44 BC, 23 beses siyang sinaksak. Nang higit sa 60 senator na sangkot sa plano at ang linyang tumatak sa kasaysayan, hindi galit ang pumatay sa kanya, kundi ang takot sa kapangyarihan niya ng mga kalaban.